Mga katambay, mga kababayan, si Kamanong po, nagbabalik po muli para po magkomento po sa inyo. Samahan niyo po muli ang inyong katambay dito po sa Tambay mga kabayan. Mga kababayan, magandang umaga po, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa atin lahat. Sana po nasa maayos po tayong kalagayan, mga kababayan. Ito po mga tambay, komentuhan na po natin mga kababayan. Ito po nga si BBM mga tambay. Pagkatapos po tayong dalhin sa kahirapan at sa mga programang puro drawing at salita, at ibinaon po tayo sa napakaraming utang, trilyon-trilyon, sa loob lang ng 3 taon. Ngayon po, dadali naman po tayo mga tambay sa pagbili raw po. Bibili naman po ang bansa ng mga missile, mga tambay. Missile, bibili po sa India, mga kabayan. Ibang klase po ang Pangulo, mga kabayan. Napakahirap na ng bansa. Imbis na unahin mo ekonomiya at pagaangin mo ang buhay ng mga Pilipino, at bigyan mo ng kaluwagan, lalo-lalo na po sa bilihin at napakataas nating mabayarin. Mukha po yatang pinaghahandaan pa yata ang digmaan, mga kababayan. Ibang klase po. Talaga po yatang pupulbusin at gusto yata maging pulbos ang ating bansa pagka ganitong klase po ang diskarte ng ating pong Commander-in-Chief. Pakinggan po natin ang balita. Samantala, kinumpirma ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na nasa proseso na ang Pilipinas sa posibleng pagbili ng karagdagang BrahMos supersonic cruise missiles bilang bahagi ng AFP modernization at regional defense posture. Sa panayam ng First Post na isang Indian media entity, sinabi ni Pangulong Marcos Jr. na nakausap niya ang mga nag-ooperate ng BrahMos system at ipinarating-an niya na kinakailangan pa ng karagdagang equipment. Ibinahagi rin ng Pangulo na kumpiyansa siya sa equipment o sa mga equipment ang mga nagpapatakbo nito. Gayunpaman, binigyan din ng Presidente na hindi ito paghahanda para sa isang gyera. Sa halip ay paghahanda lamang anya ito sa harap ng mga tensyon na sinabi ng Pangulo na lumalala sa paglipas ng panahon. Matatandaan nakatanggap na ang Pilipinas ng unang batch ng BrahMos missiles noong April 2024 sa ilalim ng kasunduan na nagkakahalaga ng $375 million na nilagdaan noong taong 2022. We are not girding up for war. We are simply reacting to the challenges that we are facing. Those tensions have increased in the past years. And so this is just the reaction to that. And we have to do it. It is our duty to defend the country. Kala ko ba naman ang Amerika nagparami ng base militar sa atin. Hindi po ba? Paano ka atakihin ng sinasabing China? Kung nasa iyo na ang puwersa ng Amerikano. Di po ba? Isang damukal na po ang base na ginawa at meron na rin po mga missile. Hindi po ba? At plano na rin po. Di po ba? Pati ang Amerika ay plano na rin pong magkaroon ng gawaan po ng bala sa ating bansa. Hindi po ba? Yan ang mga plano. Bakit po ngayon nagpupursige po ang Malacanang, si BBM, na magparami ng missile? Mga kabayan. Tayo naman po ay walang kaaway. At kung yung sinasabi pong depensa, pwede naman po natin depensahan ang ating teritoryo. Magparami po tayo ng barko na magbabantay sa ating mga soberenya, sa ating mga teritoryo. Di po ba? Yung mga nakuha na na-incheck, hindi na po natin basta-basta mababawi yun. Hindi po ba dapat ang paramihin natin ay mga barko? Mga barkong magbabantay? Kamukha po nung ginawa ni dating Pangulong Duterte. Nagpaparami po hanggat maari, paramihin katulad ng China. Ang China po ay napakarami nilang barko na umiikot po sa South China Sea o West Philippine Sea. Bakit tayo hindi natin magawa? Bakit? Nauubos po kasi ang pera, pati ang inuutang nila sa korupsyon. Hindi po ba? Napakalaki na ng tensyon na sinasabi nila sa West Philippine Sea at South China Sea. Nasaan po? Di po ba dapat paramihin natin ang ating barko riyan para magbantay sa natitira pa nating mga teritoryo?
Di po ba? At kung ang pararamihin natin ay missile, wala pong silbi yan. Hindi po kayang bantayan yan yung mga nasasakop at nakukuha pa ng China. Di po ba? Kung yan ay paputukin mo, sige nga. Kung sasabihin mo pang depensa, putukan mo ang kalaban, sa tingin mo, hindi puputok yon. At gaano naman karami ang makukuha mo o maipupundar mo ng mga missile? Sige nga, sasapat ba yan para sabihin mo takutin, proteksyonan ang ating teritoryo? Sa tingin mo, matatakot ang China dyan sa missile na sinasabi mo, Mr. President? Matatakot kaya? Kahit sabihin mo ang missile mo, 100 missile, sa tingin mo ang China, baka milyon ang missile nun. Milyon! Sa'yo, 100 lang. Hindi po ba? Pambihira. Di ba? Kaya nga sinasabi ni dating Pangulong Duterte, hindi pa natin kayang makipagdigma kahit sabihin mo ng Amerika ay hawak o kaibigan natin. Mahirap pong pasukan yan. Nangyari na po yan sa Ukraine. Di po ba? Ang Ukraine ay humihingi na suporta sa European, humihingi na suporta sa Amerika. Ano po nangyari ngayon sa Ukraine? Kawawang-kawawa po ang bansang Ukraine. Lalong-lalo po ang mamamayan nila. Yung mga mahihirap. Yung middle class ang kawawa. Yung mayayaman doon, wala na sa bansang Ukraine ang mayayaman. Nagsialisa na. Gusto po ba natin mangyari sa ating bansa? Tayo ang maiiwang mahihirap at middle class. Ang mayayaman katulad ng Pangulo, ang kanyang pamilya ay mawawala sa Pilipinas. Hindi po ba? Yan po ba ang solusyon? Solusyon po ba ang magparami ng missile na ang bansa natin ngayon ay naghihikahos? Gutom ang mga Pilipino. Hirap na hirap makakuha ng trabaho. Napakamamahal ng bilihin. Napakamamahal ng gastusin natin. Tapos ang programa ng Pangulo, missile. Bumili ng missile. Bagsak ang ekonomiya natin. Baon tayo sa utang. Ang solusyon, missile. Ano ba klase yan, Mr. President? Hindi po ba pwedeng paunlarin nyo muna ang Pilipinas? Pagandahin nyo ang ekonomiya? Paramihin nyo ng paramihin ang mga investor ang mag-i-invest sa ating bansa. Pagka maayos na ang bansa, sa kanyo isipin yung sinasabi nyong missile. Kaya na natin. Kaya na natin palagan. Palagan lahat sila. Pero ngayon, hindi natin sila kayang palagan. Kahit marami kang missile. Kahit sabihin mo pandepensa yan. Bakit? Naghahanap ba tayo ng away? Ang bansa natin ay hindi po tayo nakadesign para sa digmaan. At yan din po ay nasa saligang batas natin na tayo hindi makikipagyera hanggat maaari. At hindi naman tayo gegirahin. Never naman tayong girahin ng China. Dahil nasa atin may mga kampo, isang damukal na po ang American base, kampo ng Amerika sa Pilipinas. Nakapalibot na po sa buong bansa. Paano gigirahin ng Amerika yan, ang Pilipinas? Meron din po sila na base o kampo sa atin. Sige nga. Kaya nga po, simpleng logic. Uubusin mo ang pera at mangungutang ka. Uutangin yan eh. Yang mga sinasabing proposal ng Pangulo, uutangin po yan sa India. Utang po yan. At ang magbabayad niyan, taxpayer. Yang mga missile na yan. Hindi po ba? At sasabihin nila, parte ng pagbabago para maging moderno na ang ating sandatahang lakas. Hindi po ba? Yung uulit-ulitin ko, ang kailangan natin patrolya. Paramihin natin ang magpapatrolya sa ating bansa, sa ating karagatan. Kulang na kulang ang magpapatrolya. Ang ating mga barko, kulang na kulang.
Kung hindi po kasi magnanakaw ngayon ang mga politiko sa ating bansa, kahit po simpleng mamamayan, kahit po simpleng tao, kahit hindi nakapag-aral, hindi nakatapos ng pag-aaral, napakadali po mag-isip at isipin. Kung hindi lang po magnanakaw at kurap ang ating bansa, mga kabayan, sa dami po ng hinahawakang pera at umuutang pa tayo ng trilyon-trilyon. Sa loob lang po ng 12 buwan, pwede po tayong bumili ng barko. Kahit sabihin mo na tigi 1 bilyon ang isang barko para po dito sa magpapatrolya sa ating bansa. Bumili ka lang ng bumili ng 5 taon-taon. Gastusan mo ng 5 billion. Di po ba? 5. Sa loob ng 3 taon na panunungkulan ni Pangulong Marcos, meron na po sana tayong 15 na barko na magpapatrolya na meron din po itong mga sandata. Ang nangyayari lang po, yung 15 billion na dapat ay 15 barko na, ay naibubulsa pa po yan. Imbis na maibili natin ng barko, pamprotekta sa ating mga soberenya, sa ating mga teritoryo, ay nabubulsa at nananakaw pa ng mga magnanakaw na politiko. Hindi po ba? Hindi po ba ganun ang ginawa ni dating Pangulong Duterte? Lagi po siyang umu-order sa loob ng 6 na taon. Di po ba? Pinaghahandaan niya paunti-unti. Mga eroplano, helicopter, tapos yung sa Navy natin, yung mga magpapatrolya. Di po ba? Umu-order siya taon-taon. Nagdadagdag. Nagpaparami kasi ang ating bansa ay napapalibutan ng tubig. Kaya nga kailangan natin magparami na magpapatrolya, barko. Di po ba? Kaya lang po sa binagong ang Pilipinas, hindi po barko ang gustong paramihin, missile. Ibang klase. Di po ba? Ang China po ba, missile po ba ang ginawa po ba nila? Missile po ba ang ginagawa ng China? Pambuli sa atin? Di po ba barko rin? Binubuli tayo ng kanilang malalaking barko na may water canyon. Di po ba? Bakit hindi natin gayahin yon? Di po ba? Dahil nga kurap ang gobyerno ngayon. Magnanakaw umano ang mga nakaupo ngayon. Kaya lahat po taon-taon na binabudget. Yun nga po di ba? Biruin mo yun. Kung hindi ka magnanakaw at yan po ang gusto mo dahil gigil na gigil ka, dahil merong iringan dyan sa South China Sea o sa West Philippine Sea, bakit hindi mo inuna na protektahan at magparami ng bantay dagat? Diba? Bantay teritoryo natin. Di po ba? Yun nga, napakadaling isipin, kaya lang yung pera nawawala. Di po ba? Kaya nga po, wala eh. Ano po nangyayari ngayon? Nag-aantay tayo ng donation? Mga luma? Hindi naman donate? Babayaran mo rin? Ganun po ba? Depende po kasi yan eh. Nasa pag-iisip po yan ng magaling na presidente. Pagka ang presidente ay hindi magaling at ang presidente ay inuunay magnakaw umano, hindi po nila maiisip yan. Ang naiisip lang po nila mangutang na mangutang. Ibaon sa utang ang bansa. Kaya bang bantayan ng missile? Ang ating bansa, ang buong bansa? Wala eh. Wala. No say. Hindi po ba? Kaya nakakalungkot lang Kung matino lang po ang mga presidente nagdaan, kung noong mga panahon po ng presidente na mula po nung mapalitan ang matandang Marcos, mag-umpisa po kay Cory, kung naging tuloy-tuloy lang po ang development ng ating sandatahang lakas, bawat presidente, sa loob ng 6 na taon na panunungkulan ng presidente, nakapagpundar na po sana ng mga 30, 30 na mga barko. Di ba? Na pambantay dagat natin sa buong Pilipinas. Ilang presidente na po nagdaan. Kung sinasabi natin 30
Di ba? Bawat presidente, napakarami na po yun. Kay Cory, kay Ramos, kay Erap, di ba? Kay Gloria, kay Pinoy, kay dating Pangulong Duterte, at kay BBM, 7 presidente. Di po ba napakarami ng barko dapat ng Pilipinas? Kahit sabihin mo na naluluma yung barko, may pumapasok na bagong administrasyon, na bagong Pangulo, bago na naman yung barko. Di po ba? Na magbabantay sa ating bansa. Di po ba? Kaya lang po, lahat po, karamihan po, majority po na nanungkulan sa ating bansa, hindi po yata naisip yan, mga kababayan. Magparami ka ng barko, eroplano, helicopter, di ba? Taon-taon, sa loob ng 6 na taon. Kaya nga sinasabi natin kung napakasimple, biri mo, meron ka na agad kulang 300, 200 plus na magbabantay sa ating bansa. Gapakarami na nun. Kung dadalin mo lahat yun sa West Philippine Sea, gwardyado lahat ang ating teritoryo. Kaya lang, ang inuna kasi ng mga politiko sa ating bansa ay magparami ng bolt sa kanilang mga mansyon. Hindi po ang magbabantay sa ating mga teritoryo. Yun po ang mga inuna na mga korap na mga politiko sa ating bansa. Magparami at magpatibay na mga bolt sa kanilang mga mansyon. Hindi kaya? At syempre po, magparami na bank account sa ibang bansa. Umano. Yan ang mga priority ng mga korap na politiko sa ating bansa. Kaya nakakalungkot lang po, no, mga kabayan, sa sobrang dinala tayo sa kahirapan, tapos ngayon, ang iyong plano, imbis na ibangon mo sa kahirapan ng bansa, priority mo pa ang pagbili at pagpaparami ng missile sa ating bansa. Nakakatakot po ito. Nakakatakot po ito, mga tambay. Bakit po? Pagka ganyan, nagpaparami ng missile ang isang pangulo na may issue ng pulburon at coke, mahirap po yan. Paano po kung yan po ay iba ang tama sa kanyang utak o mano? At maisipan ng tama ng pulburon at tama ng coke na makipag-away tayo dahil marami na tayong missile. Patay tayong lahat, mga kabayan. Hindi po ba? Nakakalungkot. Ano po masasabi nyo, mga kababayan? Pabor po ba kayo? Imbis na atupagin po ang problema natin sa kahirapan sa loob ng 3 taong panunungkulan, binaon po tayo sa utang, isang damukal na utang at walang mga proyektong natapos na malalaki. Ngayon, dadalhin pa tayo at mangungutang pa tayo ngayon. Dadagdagan pa ang ating mga utang para po sa missile, mga kababayan. Ibang klase po ang utak na meron po yata ang ating Pangulo sa panahon po ng binagoong Pilipinas. Maraming salamat po, mga kababayan, sa mga nagusto po ng ating tambayan, mga kababayan, sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa ating mga subscribers. Maraming salamat po sa inyo, mga kababayan. Thank you po. At thank you rin po sa mga nagbibigay po ng biyaya at tulong. Maraming salamat po. Shoutout po sa inyo lahat. At syempre po sa dasal at panalangin po, sama po natin sa ating mga dasal at panalangin na maingatan po ang pamilya Duterte, ang Vice President, at lalo-lalo po ang ating dating Pangulong Duterte na talagang naghihirap po at talagang grabe po ang parusa at pamumulitika na dinanas po niya sa kamay po ng mga walang utang na loob na pamilya, mga kababayan. Isama po natin sa dasal na maingatan po siya at mailayo po sa kapahamakan at madagdagan pa po ang kanyang buhay at kalakasan at makabalik po sa lalong mabilis sa ating bansa. Maraming salamat po, mga kababayan. Sa muli po, ingat-ingat din po tayo. Bye-bye!